na albularyo sa baryo. Sa liblib na bayan ng Mamburao Occidental Mindoro, matagal ng sepulturero si Donato Villarreal. Halos 3 dekada na niyang tinatabunan at inaalagaan ang mga puntod sa sementeryo na nakadikit lang sa kanilang lumang bahay, kung saan nakatira siya kasama ang kanyang asawang si Jacinta at 3 anak na lalaki. Sa kabila ng matagal na niyang trabaho, hindi pa siya nakakatagpo ng anumang halimaw. Walang aswang, walang maligno, walang multo. Pero may ilang gabi na nakakaramdam siya ng kakaibang presensya. Mabibigat na yabag na walang nakakakita. Malamig na simoy na parang may dumaraan at mga alulong ng aso na tila nanggagaling sa kailaliman ng sementeryo. 2 linggo matapos lumipat sa kalapit na bahay ang isang mag-asawang bagong salta mula sa Masbate, napansin ni Tato ang kanilang pagiging misteryoso. Ang lalaki, si Mauricio, ay laging nakasuot ng puting kamisa, habang ang asawa naman nito na si Carmina ay bihirang lumabas. Wala silang anak, wala rin nakikitang bumibisita, at tila hindi kailanman namimili sa palengke. Mas lalo siyang kinilabutan nang mapansin niya na tuwing hating gabi, walang patid ang malagim na pag-alulong ng kanilang itim na askal. Tila may nakikita ito na hindi kaya ng mata ng tao. Isang gabi, habang nililibot ni Tato ang sementeryo, napansin niya ang ilang puntod na may sariwang hukay sa gilid. Hindi ito gawa ng hayop. Masyadong malalim at maayos yung pagkakahukay. Mga magnanakaw siguro ng alahas ng patay. Lintik na to. Bulok niya sa kanyang sarili. Ngunit may kaba na rin kumikiliti sa kanyang batok. Lumipas ang ilang araw. May lamay sa bahay ng kanyang kumpare na si Giorgio. Isang bahay lang ang pagitan. Madalas magtagal doon si Tato kasama ang panganay niyang anak na si Ernesto na 16 na taong gulang noon para makipagkwentuhan hanggang madaling araw. Mga bandang alauna, pauwi na silang mag-ama nang mapansin ni Tato ang tila katahimikang may halong panganib. Ernesto, daan muna tayo sa sementeryo. Baka mahuli natin yung tarantadong magnanakaw. Wika niya habang inaangat yung flashlight. Habang naglalakad sa pagitan ng mga puntod, biglang sumitat na nakakapanindig balahibong alulong ng mga aso. Hindi lang isa, kundi marami mula sa iba't ibang dako ng baryo. Para bang may nakapaligid sa kanila. Tay, uwi na po tayo. Mahina, ngunit nanginginig na boses ni Ernesto. Sabi po kasi ng Mang Doro, pag umalulong daw po yung mga aso ng ganyan, may nakikita daw pong aswang o kaya maligno. Wala yan anak, aso lang yan. Sagot ni Tato, kahit ramdam niya ang paglalamig ng hangin. Ilang hakbang pa at narinig nga nila tunog ng lupang hinuhukay. Nanggagaling ito sa likuran ng isang mataas na nitso. Pinatay ni Tato ang kanyang flashlight. Saka sumenya sa kanyang anak na lumapit ng dahan-dahan. Ang tanging liwanag ay mula sa maputlang buwan, ngunit sapat ito para makita ang gumagalaw na anino. Paglapit nila sa gilid, nakasilip sila mula sa pagitan ng mga puntod. Doon, tumambad sa kanila ang 2 nilalang. Baluktot ang mga katawan, nanilisik ang mga mata na parang pinapahid ng dugo. Mahabang kanilang mga kuko, parang kuko ng isang buitre. At ang kanilang balat ay natutuklap na parang nababad sa puti at mantsa ng kamatayan. Isa ay kasing taas lang ni Tato. Malapad ang balikat at nakasuot ng punit na barong. Ang isa naman ay pandak pero mas mabangis ang anyo. May napakahabang dila na kumikislap sa ilalim ng buwan. Tay, busaw! Bulong ni Ernesto.
nanginginig. Ngunit hindi na nila kinailangan mag-usap pa. Sabay silang napatras. Ngunit narinig na sila ng mga halimaw. Isang sabayang ungol ang bumasag sa katahimikan. Tunog na hindi mula sa tao. Halong ubo, huni, at sigaw ng hayop. Tumakbo ng mabilis ang mag-ama. Halos matapilok sila sa mga puntod. Habang humahabol ang mga nilalang, tila umalingaw-ngaw sa kanilang likuran ang kaluskos ng kuko sa marmol at lupa. Pagkarating nila sa lamay, hingal na hingal silang nagkwento. Agad nagsipagbitbit ng batuta, asin, at buntot pagi ang mga tanod at ilan nilang kakapit-bahay. Sinuyod nilang sementeryo, ngunit wala na ang mga nilalang. Sa halip, natagpo nila ang puntod ng isang bagong libing. Halos kalahati na lamang ang laman ng hukay. Sa amin sa Antique, tinatawag namin busaw ang mga yan. Saad ni Mang Hilario, isa sa mga nagising. Hindi ang basta aswang, magnanakaw yan ng bangkay. Minsan papalitan pa nga ng katawan ng saging para akala mo nandun pa yung patay. Kinabukasan, misteryosong umalis ang mag-asawang Mauricio at Carmina. Wala ring nakakita kung saan ba sila nagtungo. Pagkalis nila, hindi na muling umalulong pa ang aso nila. Walang bagong hukay na nasira doon sa sementeryo. Ngunit tuwing gabi, kapag may bagong libing, hindi na makatulog ng mabuti si Tato. Dahil sa tuwing sumasagi sa alaala niya, ang mga pulang mata at ang halakhak na parang mula sa ilalim ng lupa, alam niyang hindi iyon ang huling beses na makikita niya ang mga busaw. 12 taon na nakakalipas nang mapilitang kaming lumipat mula sa aming probinsya papunta sa Bacnotan, La Union. Grade 3 pa lamang ako noon at para mas malapit kami sa paaralan ng aking kapatid, nagpasya sila Inay at Titay na magrenta kami ng isang maliit na bahay sa loob ng makipot at lumang compound. 4 kami magkakapamilya, kasama rin ang pinsan ni Inay na si Tita Lina, isang tahimik at dalagang kumukuha ng kursong edukasyon. Ang bahay may 2 kwarto, isang banyo na nasa pinakadulo at isang makipot na pasilyo na dumidiretso sa kusina. Nung unang linggo, parang wala namang kakaiba. Maraming bumibisita sa amin noon. Mga mag-anak ni Inay na taga-Bawang at punong-puno ng tawanan ang mga gabi. Ngunit nang magsimula ng klase at kaming 5 na lamang natira sa aming bahay, nagsimula na mag-iba ang pakiramdam. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba, pero tuwing dadaan ako sa pintuan ng kwarto ni Tita Lina, parang may malamig na hangin sumasalubong sa akin. At tuwing gabi, lalo na sa may banyo, may mabigat na presensya. Parang may nakatayo sa likuran mo habang nagsisipilyo ka. Madalas, hindi ko na lamang yun pinapansin. Hanggang sa dumating ang gabi ng Agosto na hindi ko talaga makakalimutan. Isang hapon, lumabas kaming lahat upang mamalengke sa bayan. 5:00 na nang umalis kami at medyo nagtagal pa dahil mahirap sumakay pabalik. Mag-alas 8 na nang makarating kami sa compound. Pagkababa pa lang ng tricycle, nakita kaagad ni Inay ang kakaiba sa puting pader ng aming bahay. Sa mismong tabi ng pintuan, may mga patak at tila sabog ng sariwang dugo. Makintab at basa pa. Parang piniga mula sa kung anong hayop o tao. May nahuli bang manok dito? Tanong ni Tay sa mga kapitbahay. Ngunit umiling ang lahat. Wala naman daw nagkatay. Wala rin silang nakitang dumaan. Hindi may paliwanag kung bakit bago kami umalis ay wala naman ito, pero bigla na lamang lumitaw pagkabalik namin. Pinunasan na lamang ito ni Inay habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala na lang kaming inik, pero alam kong ramdam ng bawat isa na hindi yun normal. Kinabukasan,
Nagtanong si Itay sa mga matagalang nakatira doon sa compound. Ayon sa kanila, dati raw, may nakatira na sa bahay na yun. Isang batang doktor na nangangalan na Buddy Quintana. Ngunit bigla na lamang daw itong umalis. Iniwan lahat ng gamit at lumipat daw sa San Fernando. May ilan pang bulong na narinig si Itay mula sa mga matatanda. Bago daw ang doktor, may pamilyang tumira na rin doon na bigla na lamang daw naglaho. Naiiwan lang ilang kasangkapan at isang lumang aparador na nasa loob ngayon ng kwarto ni Tita Lina. Mula noon, nagsimulang maging kakaiba ang aming mga gabi. Minsan, habang nag-aaral ako sa aming sala, narinig ko ang marahan at mabagal na paghampas ng tubig. Mistulang may naliligo mula sa aming banyo. Pero kapag sisilipin ko naman, tuyong-tuyo ang sahig at wala namang katao-tao. Minsan naman, habang natutulog kami, narinig namin bumubukas ang pintuan ng kwarto ni Tita Lina kahit nakasusi yun mula sa loob. Ang sabi naman niya, akala daw niya kami daw iyon, pero wala namang gumagalaw sa amin. Isang madaling araw naman, nagising si Itay na tila may narinig siyang iyak ng isang sanggol mula sa may lumang bahay-bodega sa pagitan ng aming bahay at ng katabing unit. Mahina sa una, ngunit habang tumatagal, palakas ng palakas ito at parang nilalapit sa mismong bintana namin. Hindi niya ito sinabi kaagad kay Inay dahil alam niya na matatakot din ito. Ilang linggo pang matapos yun, nakita ko mismo ang pinagmumulan ng aking mga magungon. Nagising ako sa ingay na parang basang yapak doon sa pasilyo. Sumilip ako at nakita kong isang babaeng napakapayat, nakasuot ng puting bestida na tila lumang-luma na at nababahira ng mga putik. Ang kanyang mukha ay talaga namang nakakatakot. Para bang kinalmot ito ng kung anong hayop at tumutulo dito ang isang maitim na likido. Dahan-dahan siyang humahakbang patungo sa kwarto ni Tita Lina. Napatili ako, ngunit walang lumabas na tunog mula sa aking bibig. Kinabukasan, nagdesisyon si Inay na lumipat na kami kaagad. Hindi na kami nagtanong-tanong pa. Habang nag-aayos ng mga gamit, binuksan ni Itay ang lumang aparador na matagal nang naroon bago pa kami dumating. Sa loob ng doble-dobleng sahig nito, may natagpuan siyang isang maliit na bote at may natuyong pusod ng sanggol at pulang sinulid na nakapulupot dito. Iniwan namin nakasusi yung bahay. Ngunit bago sumakay ng tricycle, napalingon ako. At sa bintana ng kwarto ni Tita Lina, nandoon yung babaeng nakaputi. Ganon pa rin, puro sugat at parang kinamot ang kanyang mukha. Ngunit ngayon, parang nakikita kong may ngiting nakapinta sa kanyang balat. Isang ngiti na hanggang tenga. Hindi na kami bumalik pa kailanman doon. Sa isang liblib na bayan sa Ilocos Sur, may mga kwentong hindi kailanman nakakalimutan ng mga matatanda. Mga kwentong sinasalaysay na lamang sa ilalim ng malamlab na ilaw ng gasera kapag ang paligid ay payapa, ngunit ang hangin ay mabigat. At ako, bilang apo ng isa sa mga nakasaksi, nararapat lamang na ibahagi ito, sapagkat kahit ako mismo, dadampian na rin ng malimig na kamay ng kababalaghan. Sa aming baryo, may 4 na kilalang manggagamot, 2 matandang babae at 2 matandang lalaki. 2 sa kanila ang itinuturing na pinakamakapangyarihan, hindi lamang sa kaalaman sa halamang gamot, kundi dahil sa kanilang mga kasama na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Sinasabing mga espiritu at nilalang ang tumutulong sa kanila, mga hugis taong anino na kasing itim ng alkitran. Malalaking matang nakalutang sa ere, mga lumilipad na mesa na may kandilang nakapatong sa isang putol na paa,
at mga dambuhalang bayawak na kasing itim ng uling. Ngunit kahit sila, may lugar na hindi kayang tapakan. Isang lupang tinaguruan namin na Bukiri ng Anino. Pagkaari noon ng kapatid ng aking lolo Sama. Naroon daw ang pinakamatinding elemento, mga bantay ng ginto, ani, isda, at kayamanan sa ilalim ng lupa. Puno iyon ng matatandang puno ng mangga, kawayan, sampalok, akasya, at isang dambuhalang anahaw na sinasabing tahanan ng pinakamatanda at pinakamakapangyarihang tagapagbantay. Isang dapit hapon, galing kami sa pangingisda sa sapa na pumapasok sa aming bukirin. Malamlam na ang langit nang mapansin ko sa taas ng akasya ang tila kurtinang puti. Bahagyang sumasayaw ito sa hangin. Mabango ito, amoy ilang-ilang na matamis at talaga namang nakakabighani. Akala ko, bunga ng pagod ang aking nakikita. Ngunit nang mag-angat ako ng aking paningin, saka ko ito nakita ng mabuti. Isang babaeng nakaputi, mahaba ang kanyang buhok na hanggang lupa. Napakaganda ng kanyang mukha. Pero nang ilabot ako, pinili ko na lamang hindi ito sabihin sa aking mga kasama. Habang naglalakad kami, may isang matandang lalaki naman na papalapit sa amin. May pasan itong sako. Ngunit nang tumalikod kami saglit at muling sumulyap sa kanya, naglaho ito na parang bula. Kinilabutan ako nang malaman ko na kinaumagahan na siya isang magsasakang namatay noon sa mismong palaya na iyon. Isang gabi, pauwi kami dala ang mga gulay na kinuha ng kasamahan ko sa tanim ng iba. Hindi ko intensyon na magnakaw, isinama lang talaga ako. Sa gitna ng madilim na daan, napatingin ako sa gilid. Parang may lumilipad na sako. Binaliwala ko na lamang. Ngunit ilang saglit lang, bumagsak ito sa mismong daanan namin. At nang lumapit ako ng tingin, ito pala'y isang kabaong. Kita ko ang makinis na hawakan nito na may ukit. Bago ito muling umangat at tuluyang nawala sa dilim. Wala nagsalita sa amin hanggang pag-uwi. Doon lang namin inamin na lahat kami ay nakakita. Ito ang gabi na pinakalatatakutan ko. Malapit ng manganak ang aming alagang baboy sa likod ng bahay. Inutusan ako ng aking lola na isaksak ang ilaw sa kulungan. Pagkabukas ko ng ilaw, narinig kong mabibigat na yabag sa bubong. Maya-maya, bumagsak ang isang kawayan mula sa itaas. Paglingon ko sa may anahaw, naroon siya. Isang nilalang na kasing laki ng 2 tao. Nanlilisik ang mga pulang mata. Mahaba at buhaghag ang kanyang buhok. Balat na kasing itim ng alkitran at nababalutan ng magaspang na balahibo. Ang amoy niya, nakakasulasok. Langka na pinagsama sa anghit na nabubulok na laman. Napatakbo ko patungo sa aking lola. Nanginginig at umiiyak. Kinabukasan, may sugat-sugat na ang mga paa ko na tila kinain ng apoy. Ayon sa isa sa mga manggagamot, naistorbo ko daw ito. Nilagyan daw ng abo at buto ng manok ang aking mga sugat bilang isang sumpa. Nagaling ang manggagamot ng 2 bilaong pagkain sa paanan ng buhalang anahaw. Saka nagsabing kakainin nyo ng nilalang, saka aalisin ang sumpa. Pinainom niya ako ng isang basong tubig at makalipas nga ng ilang araw, nawala ang aking mga sugat. Parang walang nangyari. Hanggang ngayon, naroon pa rin yung mga manggagamot. Matanda na at mas bihira ng makita sa araw. Ngunit sa gabi, sa madilim na bakuran nilang puno ng matatandang puno, may mga matang nakasilip. At kapag nakakataong mapadaang ka sa aming baryo, huwag na huwag mong susubukang pumasok sa Bukiri ng Anino. Hindi lahat ng tawin doon ay mula sa mundong kilala natin. Hayang
woman named Olivia Conkle says that some very strange things have been happening at the apartment that she shares with her boyfriend. Doors in the apartment often just open and close all on their own. One night, the couple returns home and sees something truly horrifying that seems to be staring out of their apartment window. Looks around their apartment, but there's just nothing there. We're about to go in. I don't think I had ever been more scared in my life. I don't even have any words. But the paranormal activity in their home seems to be getting worse every day. One night, Olivia is all alone when this happens.